Hanggang katapusan ng Mayo na lamang po papayagan ng mga provincial bus at UV Express sa kahabaan ng EDSA. Pero pinaghahandaan na ang dry run at paglilipat ng mga terminal. May unang balita si Darlene Kai live. Darlene. Ivan, good morning. Para daw mapaluwag at maibsan ang problema sa trapiko sa EDSA, simula Hunyo ay ipagbabawal na ang mga provincial buses at UV Express sa EDSA. Magkakaroon daw ng terminal sa Valenzuela at Santa Rosa, Laguna para sa mga provincial buses at UV Express. Imbes na dumiretso sa mga kasalukuyang terminal sa loob ng Metro Manila, hanggang Laguna o Santa Rosa o hanggang Valenzuela o Santa Rosa na lang daw sila. Mula roon ay maaari na raw sumakay sa mga city bus sa mga pasahero papasok ng Metro Manila. Pero bago ang full implementation niyan, magkakaroon daw ng dry run pagkatapos ng Holy Week. At kaugnay nga niyan ay makakapanayam natin live ang spokesperson ng MMDA, si Assistant Secretary Celine Pialago. Asek, good morning po. Yes ma'am, magandang umaga ho sa lahat po. Good morning. Ma'am, pagka po after ng full implementation po nitong ban sa mga provincial buses at UV Express sa EDSA, gaano po ba kalaki yung nakikita natin na magiging tulong nito sa pagluwag ng traffic? Well ma'am, number one, 3% po kasi yung bilang ng mga provincial buses na dumadaan po dito sa EDSA. Pero ma'am, yung pag-aalis po ng mga provincial buses, hindi lang po EDSA ha, buong Metro Manila. So kahit pa paano po ma'am, yung mga causes ng traffic, for example, yung mga buses na violator ho ng no-in, no-out policy, yung mga terminal ho na halos tambayan na ng mga taxis, yung mga ilang obstructions ho sa backdoor, mga vendors na nagdudulot din ho ng congestion, yun ho yung mawawala. Wala pa ho kaming specific figures sa ngayon, pero naniniwala ho kami na kapag nalimitahan na ho yung pasok ng mga provincial buses dito sa EDSA at nanatili na lang ho sila sa outskirts of Metro Manila, magiging mabilis ho yung turnover ng mga city buses. So mapagsiservisyohan natin yung commuting public, lalo na ho dito sa lungsod ng Metro Manila. Ma'am, naniniwala kami, may epekto man to, hindi man po ganun kalaki, pero luluwag ho kahit papano. Dahil ho kadalasan at halos ho lahat ng provincial terminal ay choke point ho dito sa EDSA. Tungkol po doon sa dry run na gagawin po natin sa after ng Holy Week, kailan po ba ito exactly at paano po yung magiging takbo ng dry run? Ma'am, ang Holy Week po kasi para sa taong 2019 ay April 14 to April 20. So after that week, magkakaroon ho tayo ng dry run. Ang magiging approach po natin ma'am sa dry run, lahat ho ng mga provincial buses, padadaanin ho natin ng mga terminal. Una, para makita ho nila kung ano yung terminal. Pangalawa, para na rin ho sa commuting public natin na malaman nila kung saan ho nakastation yung mga terminals natin. Pangatlo, para ho makapag-aaral tayo kung ano nga ho ang magiging epekto kapag dadaan ho sila dito sa mga terminals, lalo na ho sa Valenzuela at saka ho sa Santa Rosa, Laguna. Asek, conforme doon sa magiging resulta po noong dry run, posible po ba na ma-delay o ma-reconsider yung plano tungkol dito sa pag-ban ng mga provincial buses at UV Express kapag ginawa na po yung dry run? Ma'am, lagi hong bukas ang MMDA sa posibleng pagbabago. Ang target month po natin ay June. Kung hindi ho magiging kasado ito ma'am, hindi ho ikakasa ng MMDA ito. Number one, kailangan ho yung adjustment ng fares. Pangalawa, yung availability ho ng mga city buses na magki-cater ho doon sa mga commuters natin na galing probinsya. Dapat ho, paglapag nila ng mga terminal, may sapat na city buses na sasaluho sa kanila papasok dito sa Metro Manila. We will make sure of that. Pangatlo ho, yung convenience ng terminal. May sapat po bang waiting area? Ano ho ba yung magiging sitwasyon ng ating mga pasahero habang nag-aantay ho sila ng mga city buses? Ma'am, ito ho yung assurance na binibigay namin. Kapag hindi pa ho ito nakasa, hindi pa ho naayos yung mga routes ng mga city buses going to each terminal, Santa Rosa and Valenzuela, hindi ho natin uumpisahan sa June. Kaya ho tayo may dry run. Parte ho nun ang paghahanda ng mga ahensya at ng mga commuting public po natin. Okay. Patuloy pa rin natin nga antabayanan ng issue na yan. Maraming salamat, Assistant Secretary Celine Pialago ng MMDA. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.